Morning. Advance Merry Christmas and happy anniversary sa FPCF Dasmariñas. So, this time ay atin pong bubuksan ang ating pong mga Biblia doon po sa ating scripture reading kanina sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. For the sake of scripture reading, so yung kinovered po nung ating scripture reading ay ilang verses. But then, ang ating pong pagbibigyan ng tuon sa ating pong pag-aaral, sa ating mensahe sa umaga pong ito, ay yung verse 23. Nasabi po sa verse na ito, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So may the Lord bless the reading of His Word, at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, na sa gitna po ng mga pagkilos at paggawa ng kaaway sa aming buhay pananampalataya upang kami ay panghinain, alisin po ang aming sigla, ang aming pong kalakasan, ang aming init, Panginoon, sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod at sa aming pagsamba sa iyo sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na bilang manlilikha, ikaw ang palagi, Panginoon, na tunay na naig, Panginoon, at sa iyo pong pagiging makapangyarihan sa lahat, pagdating po sa amin ng mga mananampalataya, Panginoon, kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at higit sa lahat ng tagumpay, Panginoon. At dahil po dito, Diyos, sa gitna po, Panginoon, sa kabila po, Panginoon, na mga tukso, na mga discouragement, Panginoon, ay naririto po kami patuloy na nagsasama-sama, Panginoon, upang ihandog, ialay ang pagsamba at pagpupuri sa iyo, Diyos. Ama, sa pagkakataong ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, upang patuloy, Panginoon, na mapalakas ang bawat isa sa amin, O Diyos, at patuloy naming maialay at nihandog ang pagsamba, ang paglilingkod, ang pagpupuri na siyang nararapat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo naman pagpalain ang bawat isa sa amin, O Diyos, at upang matanggap po namin, Panginoon, ang iyo pong mga pagpapalang spiritual sa umagang ito, hinihiling po namin na kayo po nawa ang siyang patuloy na mag-alis ng mga nakakahadlang sa amin pong pag-unawa sa iyong mga salita, ang mga kasalanan sa aming buhay, Panginoon. Tulungan po kami, O Diyos, sa magitan ng Banal Espiritu. Buksan ang aming mga puso at isipan at bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na may pagpapakumbaba na nakahandang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian at ito pong lahat ang aming samo at panalangin, Ama, kasama po ang mga pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. So as we celebrate Christmas this season, so ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. At gaya po ng atin ang natutunan sa ating buhay Kristiyano, mula nang tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, mayroon pong mga katotohanan na naririto po sa pagsilang ng ating Panginoon na mahalaga po sa ating buhay Kristiyano pagdating sa ating pagsamba sa Kanya, sa ating paglilingkod sa Kanya. Palagi, kapag atin pong nakakalimutan yung mga katotohanan na yon, ito po ay nakikita, lumilitaw doon sa uri ng ating paglilingkod at ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya minsan pa, napakahalaga na muli nating maalala sa pagkakataon po ito, ang mga katotohanan sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. So Christmas celebrates the incarnation, God becoming man to be with us in our sin, suffering, and salvation. So these are the truths
behind the birth of our Lord Jesus Christ. Ito yung mga katotohanan na dapat po nating maalala minsan pa at ating pong maunawaan upang pagdating po sa ating pananampalataya sa Kanya at sa ating paglilingkod at pagsamba sa Kanya ay maialay at maihandog natin ang nararapat na para sa ating Panginoon. At ang pamagat po ng mensahe na ating pong pag-aaralan sa umagang ito is Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. So behind this name of the Lord, when He was born, ay meron pong mga katotohanan na dapat po nating maalala minsan pa mga kapatid sa Panginoon upang sa ating pong paglilingkod sa Kanya ay patuloy po nating maialay at maihandog sa ating Panginoon ang nararapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Now, there are two very important points na ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. So, the first very important point po na ito is about the prophetic fulfillment. Yung fulfillment ng propesiya doon po sa Old Testament. So this proclamation in Matthew chapter 1 verse 23 is the fulfillment of the prophecy in the Old Testament. At saan po sa Old Testament yung prophecy na ito na na-fulfill dito sa Matthew chapter 1 verse 23. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Na almost the same words na binanggit po sa verse na ito, ang binanggit po dito sa verse 23 ng Matthew chapter 21. So sabi po ng Isaiah chapter 7 verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. At pangalawa po na passage, and actually meron pa po ibang mga passage from Old Testament na nagpahayag ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. At pangalawa po doon ay yung Micah chapter 5 verse 2 na sabi po sa verse na ito, but you, O Bethlehem, Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who to be the ruler of Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. From old and from ancient days, because our Lord Jesus Christ is from eternity past. Siya po ay nagmula sa walang hanggang nakalipas. At yan po ang binanggit ng lumang tipan na dito po sa bagong tipan ay natupad ang propesiya po na ito. So gaya po ng binanggit dyan, muli sa verse 22 hanggang verse 23 ng Matthew chapter 1, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophets, or by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So in this fulfillment of the prophecy in the Old Testament about the birth of our Lord Jesus Christ, ano po yung napansin nating binigyan dyan ng emphasis o ng diin sa pagpropesiya at sa pagganap doon sa verse 23 ng Matthew chapter 1 ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. In what manner the Lord Jesus Christ was born? So una, dito mapapansin po natin yung the virgin's conception. The virgin's conception. So Jesus' virgin birth emphasizing the miraculous nature of His arrival. So it is very important na atin pong maintindihan, na atin pong laging
uunawain ang uri ng kapanganakan ng ating Panginoon, ang uri ng paglilihi ni Mary sa ating Panginoon. Our Lord Jesus Christ was conceived by a virgin. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid sa Panginoon, that the Lord Jesus Christ was not conceived by the flesh, but by the Spirit. At ang kahulugan po niyan, yan ang nagpapatibay na ang ating Panginoon hindi nagmana ng kasalanan ng tao. Therefore, hindi po siya nagkasala, na yan po mismo ang binibigang diin ng mga apostles that the Lord Jesus Christ did not sin. At napakahalaga po yun dahil yun po ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ng lubos na kapangyarihan upang tunay na maging tagapagligtas po natin. There is no sinful man that can save sinners. Only the God who took the form of man and lived a perfect life and did not sin. Kaya tunay na ang ating Panginoon ay karapat-dapat po nating tagapagligtas. So ito po yung pinapatunayan ni Apostle John in John chapter 1 verse 13, na sabi po sa verse na ito, who were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. But of God. Then, the second manner of the birth of the Lord Jesus Christ na ating pong dapat pansinin dito, pangalawa yung the Son's birth. So this event isn't just miraculous but purposeful, linking directly to God's unfolding plan. So, saan po nabanggit yung plano ng Diyos na ipapadala ang Misaya, ang tagapagligtas? Doon po sa bahagi na kung saan pagkatapos na sumaway ang tao sa utos ng Diyos at dahil doon, nahulog tayong lahat sa kasalanan. At dahil tayong lahat ay makasalanan, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, pagbabayaran natin ito ng kamatayan. All of us deserve to be thrown in the lake of fire as the expression of the wrath of God against our sins. We are all sinners and we are deserved to be punished by God in the eternal damnation. Ganyan po ang atin dapat na kaparusahan. No one among us deserve the heaven. You and I deserve to be punished because of our sin. Beginning from inheriting from the first man, yung minana natin na kasalanan doon sa unang tao na nagkasala, sumuway sa ating Panginoong Diyos, at kasama din po ang araw-araw nating pagsuway sa Diyos. So, we cannot be hypocrites before God na mag-iisip po tayo sa umagang ito na wala po tayong kasalanan at mayroon po tayong lisensya na i-ignore ang mga salita na ito ng ating Panginoon. We are all have sinned against God. At ang katunayan niyan, yung magpahanggang sa oras na ito, ang patuloy na nasa ating isipan na mga salungat at hindi kadugod-dugod sa harapan ng ating Panginoon. But then, we praise and thank the Lord because He came. Pumarito po ang ating Panginoon. Siya po ay ipinanganak. At siya po ay ipinanganak upang tayo po ay iligtas dahil ang lahat ay nagkasala. Gaya po ng sinabi ng Genesis chapter 3 verse 15, because of the fall of man, God promised. Sabi niya rito sa verse na ito, I will put enmity between you
and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So dito makita po natin yung tinatawag na proto-evangelion, yung pre-evangelism. God Himself proclaimed the coming of the Messiah. Na ito po yung tinatawag na pre-evangelism, proto-evangelion. At dito, pinangako ng Diyos ang pagdurog ng binhi ng babae sa ulo ng ahas na tumukso sa unang tao na dahil doon nahulog sa kasalanan ang sangkatauhan. Kung kaya't maging sa bawat isa sa atin ay patuloy po nating ginagawa sa harapan ng Panginoon ang kasalanan. But then, God promised na ang ulo ng ahas na tumukso sa unang tao, ay dudurugin ng binhi ng babae. And this offspring is referring to our Lord Jesus Christ. That's why He came. Kaya ang principle po dito na dapat nating matutunan, mga kapatid sa Panginoon, the fulfillment of the prophetic virgin birth reminds us that God's ways transcend human possibility. With God, nothing is impossible. We may ask, gaya po ni Mary, papaano ako maglilihi na wala pa naman akong asawa? In other words, ang sinasabi ni Mary sa angel, na sinabihan siya ay magdadalang tao. Virgin pa ako. Wala pa akong asawa. Paano akong manganganak? So the same, lalo na po doon sa mga atheist, na wala nang ibang ginawa kundi hanapan ng butas upang mapulaan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Papaanong manganganak ang isang birhen na babae? But then, with God, nothing is impossible. Nothing is impossible. In spite of being virgin, Mary conceived the Lord Jesus Christ in spirit. Kaya yung application po dito, the birth of Jesus reveals the profound reality that God has come to dwell among His people, not distant, but intimately present. So another thing na napaka-importante, mga kapatid sa Panginoon, na dapat natin ditong makita at maintindihan, pumarito po ang ating Panginoon. Siya ay ipinanganak upang ipakita po sa atin that our God is not a distant God. He is intimately present in us. And let us go to the second very important point na ating pong pag-aaralan dito. Secondly, ito po yung the meaning of the name Emmanuel. The meaning of the name Emmanuel. In the second part of our text, in verse 23 of Matthew chapter 1, mababasa po natin dyan yung mga words na, and they shall call His name Emmanuel. And very clearly, binigay po dyan yung meaning ng pangalan na Emmanuel, na sabi dyan, which means God with us. Yan po ang kahulugan ng Greek name na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. Ang Diyos ay nasa atin. But then, as to this meaning of the name Emmanuel, God with us, we will also ask,
ano naman, ano ang ibig sabihin kung ang Diyos ay nasa sa atin? And actually, ito po ay napakahalagang tanong na dapat nating tinatanong. Yung tipong sasabihin natin, what it means to be God with us. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing ang Diyos ay nasa atin? So again, ito po ay katuparan ng sinabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Na uli, sabi po dito, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, which means God with us. And the next question is, what it means, God with us? Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay nasa atin? So, there are three na atin po ditong pag-aaralan sa ibig sabihin na that God with us. Mula po doon sa kahulugan ng pangalan na Emmanuel. So una, God is with us. God is with us as a world. God is with us as a world. So, sa Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi po sa verse na ito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, or in the world, and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So in this chapter of Genesis, in chapter 6, dito po natin makikita na nabuhay si Noah at dito po nangyari ang paggunaw ng Diyos sa mundo dahil sa sobrang kasamaan ng tao sa panahon na yon. Ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa kasalanan ng tao, sobrang kasalanan ng tao. And so dito makita po natin na piniserve ng ating Panginoon si Noah. At pagkatapos po ng baha na gumunaw sa mundo, ay muli pong sinimulan ni Noah at ng kanyang pamilya ang lahi ng tao. But then, the flood that destroy the first creation of the world ay nagpatuloy bumalik pumuli sa kasalanan. And so, ang question, is God once again destruct or destroy the world through the flood? Pero sa mga Sunday school teachers natin, di ba? Ano po yung kwento sa ano na to? Sa pangyayari po na ito? Rainbow. Meaning, nangako ang Diyos na hindi niya nagugunawin sa baha ang mundo. So ano ang gagawin ng Diyos? Na pagkatapos na linisin niya ang mundo, sinimulan ng mga matuwid na tao, ng pamilya ni Noah, ang lahi ng tao, but then later on, ay bumalik na naman sa kasalanan. Parang tayo lang. Di ba? Sisimba ngayon, pero baka bukas, kung saan na tayo pupunta. Di ba? So ang tanong, maghihintay na naman ang tao ng pag-unaw ng Diyos sa mundo? Dahil sa sobrang sama na naman ng tao? Kaya yan po ang ating ipagpasalamat. Because instead of sending again rains from heaven and from beneath the earth, ano po ang pinadala ng ating Panginoon? Ang sabi po ng John 3:16 to 17, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved
through Him. Through Him. So ito po yung dapat nating pagpasalamat sa pagparito ng ating Panginoon, sa kapanganakan ng ating Panginoon. Hindi po flood ang pinadala ng ating Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan, patuloy sa kasalanan, kundi ang kanyang kaisa-isang anak. Narinig na po natin dati, di ba dapat nating ma-realize, instead of sending His angels, ano po ang pinadala ng ating Panginoon? His very own, the best, His begotten Son. Tayo ba pag naghandog tayo sa ating Panginoon, yung mga ibang Kristiyano, tama lang na, ay, padala ko na lang sa church yung tithes ko. Diba? Nabagay kanina ni Mami ni Nana. Ayaw ko naman yung yung tithes ko lang ang ipapadala ko. Gusto ko kasama ko. Yan, di ba? So, but then nakakalungkot. Yun po ang ginagawa ng ibang mga Kristiyano. But then, when it comes to our God, dito makita po natin na instead, kung ano-ano mga nilikha ng Diyos ang kanyang ipadala, siguro, pinaka-second to the best na siguro ay yung mga angels. Pero hindi pa rin ang mga angels, kundi yung mismong kanyang sariling anak. Sino na pa nakapagpadala dito sa atin sa seminary ng kanyang anak upang mag-aral doon? Ngayon, marami ngayong mga churches, ay, ayaw kong alangan ako magpadala ng anak ko sa seminary. Pagkatapos niyan, pag nagpastor yan, walang pera. Diba? So, anong ibig sabihin nun? We cannot deny na we are not ready to sacrifice. Yung pagsasakripisyo, ang essence ng sacrifice sa panahon na ito, sa loob ng simbahan ay nakakalungkot, mailap na sa mga Kristiyano. Who among us are willing to sacrifice their own begotten Son. So kaya dito makita po natin at dapat po na-appreciate natin yung pagpapadala ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. So, yan po ang kahulugan ng God is with us. God is with us as a world. Gaya po ng sinabi dyan sa John 3:16, nang ibabaw ang pag-ibig ng Diyos na instead na gunawin niya muli ang Diyos dahil sa sobrang kasamaan, instead, He sent His Son. He sent His Son. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. So makita po natin dito yung katotohanan na pumarito ang ating Panginoon. Then, secondly, doon po sa kahulugan ng God with us. So, God with us, God was with us literally. So, bakit po natin ito binigyan ng diin? So, dahil gaya po ng isang mananampalataya at alagad ng ating Panginoon, doon po sa John chapter 14, verses 8 to 9, na ang sabi po rito sa mga verses na ito, Philip said to Him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. So ang sinasabi po rito ni Philip, kung makita namin ang Ama, Panginoon, magiging matibay na, matatag na ang aming pananampalataya. So Jesus in verse 9 said to Philip, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? In other words, show us God. So yan po yung sinasabi rito ni Philip. At kasama po ni Philip, hanggang sa panahon natin ngayon, may mga kagaya pa rin po ni Philip
na kung ano-ano pa rin ang gustong mga pangitain na kanilang makita muna bago nila paniwalaan na ang Diyos ay pumarito sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kristiyano na tayo minsan, pero parang hindi Diyos ang ating Panginoon sa uri ng ating paglilingkod, sa uri ng ating pagsamba sa Kanya. Kung sambahin natin siya, ang sarili nating oras ang ating sinusunod. Kung atin siyang papapurihan, ang sariling emosyon natin ang ating pinapairal. Wala ako sa mood ngayon eh. Paano akong papalakpak? Paano akong sisigaw ng pagpupuri sa aking Panginoon? Ano? Kagaya ni Philip, di ba natin napansin? Patuloy pa rin po tayong naghahanap ng mga panggitain na ang sinasabi natin, siguro pag nangyari sa akin yung pastor, magiging matibay na talaga ang aking pananampalataya. At talagang siguro sa point na yun ay masasamba ko na talaga ng todo ang ating Panginoon. So ang sinasabi dito ng ating Panginoon kay Philip, Philip, am I not enough for you? So the same questions about sa atin. Christians, is the Lord Jesus Christ is enough for us upang tayo po ay talagang sumamba sa Kanya ng nararapat? So, the Lord Jesus Christ was literally came into this world. So gaya po ng sinabi ni Apostle John sa John chapter 1 verse 1, nasabi po rito sa verse na ito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung word po nito, alam na alam po natin that it is referring to the Lord Jesus Christ. At ang sabi po sa verse na ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama ng Ama nung una. At sabi po rito, siya po ay Diyos. At ang Diyos po na ito, bilang pagpapatunay na siya po ay literal na pumarito, ang sabi po ng verse 14 ng John chapter 1, sabi po sa verse na ito, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. That's why Apostle John testified. He himself testified na sabi niya, we have seen Him with our very own eyes. At nagpapatotoo kami sa inyo na pumarito nga, literally, ang ating Panginoon. Hindi po siya yung tinatawag sa Old Testament na nag-theophany. Yung theophany, yung God appears to man in a human form. Pero yung theophany is different from literal coming of the Lord Jesus Christ. Yan po ang minsan napapagpantay o napaparihas ng ibang mga Kristiyano. Ang pagpapakita ng Diyos doon sa Old Testament, yung tinatawag na theophany, ay yung taking the form of man as He appeared to His servants in the Old Testament. But this time, literally, God took the form of man. He came literally into this world. Gaya po ng binanggit ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, one of our favorite passages. Nasabi po rito, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped,
but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, the Lord Jesus Christ literally came into this world, and therefore, his death is literal. Tunay po ang kanyang kamatayan. At bago po yung kamatayan na yon, yung kanya pong mga paghihirap. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, because of this, brothers and sisters in the Lord, sabi po ng Hebrews 1:3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Kaya ang principle dito na dapat po nating matutunan, God literally, physically came into this world in the person of Jesus Christ. He is Emmanuel, God with us. And because of this personal, literal coming of the Lord Jesus Christ, even though He is equal with God as the second person of the Trinity, dahil po dito, sabi po ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Di ba pag sinabi sa atin ng mga kakilala natin, you know, I care for you. Oh, plastic, minsan sinasabi natin plastic, ano? Kasi pag sinabi natin nagmamalasakit tayo sa ating kakilala, sa ating kaibigan, dapat po nakikita yun sa gawa. May kasama po dapat yun na totoong pagdamay sa hirap at ginhawa. At doon lamang ma-appreciate ng isang tao na sasabihan siya na siya ay pinagmamalasakitan. O sasabihan mo siya na nagmamalasakit ako sa iyo. Habang hindi yun na papantayan o hindi po yun sinasabayan ng pagdamay sa hirap at ginhawa, makakatikim po tayo ng mga salitang plastic ka. But then, our Lord Jesus Christ is truly cares for us. Why? Because He was literally came into this world and become man. Siya po ay tunay na pumarito at naging tao. Kaya in application, at i-quote ko po yung Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. Dahil po dito mga kapatid, sabi po ng mga verse na ito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Siya po ay mayroong kakayanan na magsimpatya sa ating pong mga kahinaan. But one who in every respect has been tempted as we are. Siya din po ay tinukso na kagaya po natin. At mas matindi pa na paninukso kaysa mga tukso na ating naranasan, ang naranasan ng ating Panginoon. Pero ang sabi po dyan, yet without sin. In verse 16, so let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So dahil po literal na pumunta rito ang ating Panginoon at literal niya po na naranasan ang mga kahirapan at literal na siya po ay namatay, ngunit muling nabuhay, nauunawaan niya po ng totoo at tunay ang ating mga kahirapan. Naiintindihan po tayo ng ating Panginoon dahil siya mismo ay naramdaman niya yon, naranasan niya yon.
ng mas higit pa sa marami sa atin. Just imagine, brothers and sisters in the Lord, beginning from His birth, saan ka pinanganak? Lying in hospital, o yung pinakamahirap na siguro ay sa bahay. Pero tao tayo. But look at the Son of God. Tingnan po natin. Remember, brothers and sisters in the Lord, He is the only begotten Son of God. At saan po siya ipinanganak? In a manger, sa sabsaban. Sasabihin pa rin natin na, hindi naman ako naiintindihan ng Panginoon. Hindi niya naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Hindi ka naiintindihan? Ikumpara mo ang hirap na dinanas ng iyong Panginoon nung siya ay pumarito sa hirap na dinadanas mo. Saka mo sasabihin na hindi ka naiintindihan ng ating Panginoon. Masigit pa sa iyong naranasan na kahirapan ang naranasan ng ating Panginoon. And then the third and last na kahulugan po ng mga salitang God with us. God can be with us personally. God can be with us personally. So may tanong po si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. At tinanong niya po ito, nasabi niya rito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. Tinanong ito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Korinto. Dahil sa uri ng kanilang pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yan ba ang tunay na mga mananampalataya? Suriin nyo nga ang inyong mga sarili. Bakit po? Dahil ang naiintindihan ng mga apostol at ng mga manggagawa na kagaya ni Apostol Pablo, kapag sinasabi ng isang Kristiyano na siya ay anak ng Diyos, siya ay Christian, siya din po ay pinananahanan ng ating Panginoong Kristo. Because God with us personally. And how is that happen to us? Paano po yun nangyari sa atin? Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 13, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Through the indwelling of the Holy Spirit, God with us. The Lord is with us through the indwelling of the Holy Spirit. Kapag sinabi po natin na tayo po ay mananampalataya, ang Diyos din ay nasa atin sa magitan ng pananahan ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin. Hindi lamang pumarito ang ating Panginoon in human form. Literally, He came to us personally. He even came to us personally. Personal po siyang sa atin mismo ay tumahan. Tumahan mismo sa atin. At ito din po yung sinabi ni Apostle Paul sa chapter 4 ng Ephesians sa verse 30, na sabi niya rito, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Through the indwelling of the Holy Spirit, tunay that God with us. God with us. Kaya sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 14, verses 16 to 17, and actually dito po natin makikita yung unang pangako o yung pag-promise ng ating Panginoon sa pagtahan niya
sa atin sa magitan ng Banal na Espiritu. Nasabi po ng mga verses na ito, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. So personally, the Lord Jesus Christ is with us, within us, through the Holy Spirit, because this is exactly what the Lord Jesus Christ has promised. Ito po mismo kanyang pinangako, at pinangako niya po ito dito po sa John chapter 14, verse 16 to 17. And the Lord did not fail His promise. At sa papaano pong paraan, tinupad ng Panginoon ang pangako na yon sa magitan ngayon ng pagtira sa iyo at sa akin ng Banal na Espiritu. And so therefore, truly, Emmanuel, God with us. God with us. And then in Romans chapter 8, verse 9, sabi rin po rito ni Apostle Paul, you however are not in the flesh, but in the Spirit. If it in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, yung challenge ni Apostle Paul sa mga believers sa Corinth, examine yourselves kung nakatira ba talaga sa inyo ang Banal Espiritu. Because as God promised that He will be with us, hindi po yun magmimintis. Totoo po yun. At ngayon kung para bang walang Diyos sa ating buhay, sa uri ng ating pamumuhay, na namumuhay tayo sa kasalanan, at sa uri ng ating paglilingkod sa Kanya, na parang hindi tayo naglilingkod, then, examine yourselves kung nasa inyo nga ang Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu na tumatahan sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. But then, brothers and sisters in the Lord, ito po yung mga katotohanan sa likod ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. At doon po sa kahulugan ng pangalan na Emmanuel, God with us. He came personally, He came literally, He came into this world. Siya po ay totoo na pumarito sa sanlibutan. Totoo po siyang nagkatawang tao na naranasan niya po ng totoo at tunay ang mga kahirapan na higit pa sa mga kahirapan na ating naranasan. Siya po ay pumarito personally sa bawat isa sa atin sa magitan ng kanyang pagtahan sa ating mga puso, sa kaloob-looban po natin. So, ang principle po na ating matutunan dito, gaya po ng binanggit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. So 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says, your body is a temple of the Holy Spirit, whom you have from God. God's Holy Spirit lives inside of us. He is God with us. He is God with us. Kaya, in some letter of Apostle Paul, ang tanong ni Apostle Paul sa mga mananampalataya, dito po sa mga mananampalataya sa Korinto, kung nasa atin, kung tayo ay templo ng Diyos, ito ba ay sasalaulain natin? Kasi minsan yun po ang nangyayari sa ibang Kristiyano. Sa kabila ng lahat na tayo po ay pinananahan ng Banal Espiritu, tayo ang pinakatemplo ng Diyos sa magitan ng pagtira ng Banal Espiritu, namumuhay sa kasalanan ang Kristiyano. And so, yan po ang napagandang reminder sa atin sa umagang ito. Yan po ang mga katotohanan sa likod ng
kapanganakan ng ating Panginoon na siya ay tinawag na Emmanuel upang ipaalala po sa atin, ituro po sa atin, ipaintindi po sa atin that God with us. In application, when we receive Jesus Christ personally as our Lord and Savior, then God is with us. Jesus, God, is literally in us when we are saved. And in conclusion, to know that God is with you is the greatest blessing there is. That's the comfort that David knew in Psalm 23 when he said, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. For Emmanuel, God with me." David knew he could face anything, even death, because God is with him. So mga kapatid sa Panginoon, when the angel said, "Emmanuel, God with us," the Lord Himself came into this world, came personally, literally, and came personally in you and in me. And so, together with King David, we shall say, each one of us can say, "Though I walk through the valley of the shadow of death, we shall not fear evil." Because of what? God with us. God with us. Nakakalungkot lang kasi naalala ko yung isang member doon sa Pangasinan dati na matanda na pagdating ko ay tinawag kaagad ako dahil naghihingalo na. Ayon sa ibinigay sa akin na information sa background ng matanda na yon, yun ang pinaka-faithful na member. Handang mag-donate ng anumang mga gamit sa simbahan at talagang faithful sa pagdalo sa simbahan. Nang siya po ay nasa deathbed na tinatawag, nung dumating po ako doon sa bahay nila, grabe yung kanyang struggle. Talagang pabaling-baling siya. At sabi niya, ang init, ang init. Bakit may mga ganong Kristiyano? Perhaps among us this morning, kapag dumating po tayo sa deathbed natin, baka may mag-struggle sa atin ng ganong struggle. So, it is a very timely reminders for us. Hindi ba nalalaman ng mga Kristiyano na yon that God with them, Emmanuel, God with us. At kung talagang naintindihan natin ang katotohanan na ito, gaya po ni Haring David, sasabihin po natin, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Emmanuel, God with us." Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for reminding us once again and for using this season that we once again remembers your birth, Panginoon. Salamat po, Diyos, na sa magitan po ng season na ito, Panginoon, ng iyong kapanganakan, Panginoon, ay maalala din po namin that indeed, you are with us, O God. Kaya naman, Panginoon, ang mga takot dapat ay palagi po namin pagtagumpayan, Panginoon. Ang takot namin na mag-commit ng aming buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay ma-overcome po dapat namin, Panginoon. It is very important reminders for us because parami, Panginoon, sa mga simbahan ngayon, at naniniwala po ako maging sa simbahan na ito,
sa mga miyembro na mga takot na mag-commit ng kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Dahil nakakalimutan po nila o kaya naman ay hindi talaga nila naintindihan ang iyo pong sinabi sa magitan ng anghel that Emmanuel, God is with us. Na kung yun ay tunay naming naintindihan, Panginoon, ay magkakaroon po kami ng kapangyarihan, ng lakas, ng tapang, Panginoon, na magsabi na kagaya ni Haring David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Emmanuel, God is with us. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala na ito. At nawa, O Diyos, magsilbi po itong comfort, magsilbi po itong challenge sa amin, Panginoon, na sa amin pong paglilingkod sa iyo ay amin pong mapagtagumpayan ngayon, Panginoon, ang iba't ibang takot na aming nararamdaman sa amin pong pagkukumit ng aming buhay, ng aming mga sarili sa iyo, sa aming pananampalataya at sa amin pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin